2 hanggang 3 buwang palugit ang taning ng US Central Command para sa pag-alis sa Iraq ng mga iligal na manggagawa. Sakop ng kautusan ang mahigit 6,000 Pinoy na nagtatrabaho sa nasabing bansa. Nagpapatrol Jeff Canoy. Di pa man nakakalabas ng bansa pero may tatak na kaagad ng mga pasaporte ng mga Pinoy. Bawal bumiyahe ng Iraq. Pero kahit na bawal, higit 6,000 Pilipino pa rin ang tinataya ng DFA na nakapuslit para makatrabaho sa Iraq gaya ni Maria. Mataas na sahod ang dahilan ni Maria sa kanyang pagpasok roon. Sana po maintindihan niyo kung uuwi po kami, ilan po ang pamilya namin magugulang at ano po ba ang magiging trabaho namin sa Pilipinas. Mr. President, sana po sir, pakinggan niyo po kami. Pero ngayon kabado na siya dahil sa utos ng Amerika na paalisin ang kawani ng mga bansang may travel ban sa Iraq. Sa utos ng US Central Command sa Iraq, kailangan magsumite ang 9 ng Agosto ang pangalan ng mga iligal na nagtatrabaho doon. Mula sa nasabing petsa, may 60 hanggang 70 araw sila para umuwi ng Pilipinas. Pero ang nakakagulat, di lamang mga Pinoy ang umaalma, kundi maging Iraqi employers nila. Sa eksklusibong panayam ng ABS-CBN Middle East News Bureau sa Dubai, sinabi ng isang HR manager mula Baghdad na susulat sila ng liham sa gobyerno ng Pilipinas para umapila at tanggalin na ang ban sa Pilipinas. And now Iraq much better than 2007, 2006, 2008. We need those people to work here in Iraq and help Iraqis for rebuilding our country. Iba raw kasi ang galing at disiplina sa trabaho ng mga Pinoy sa Iraq. We know that Filipinos get good education in their country. They have very good reputation to work on all companies, even Iraqi organizations and Iraqi families, Iraqi businessmen prefer Filipinos to work here. Pinaninindigan naman ng palasyo na alinsunod sa batas, bawal magtrabaho sa Iraq maliban sa mga nasa airline industry. I know that there's a standing policy not to allow any workers to work in Iraq except if you are working in the airline industry. But we are concerned. We're concerned with the safety of the Filipinos there in Iraq. Nakahanda naman ng OWA para tulungan ang mga OFW na uuwi sa pamamagitan ng pagbibigay kapital na pangnegosyo. Buhay ang prioridad ng gobyerno, pero kabuhayan ang pangunahing nasa isip ng mga OFW sa Iraq. Kaya't kahit na may ultimatum, nagdadalawang isip pa rin silang iwan ng mga trabahong bumubuhay sa kanilang mga naiwang pamilya. Jeff Canoy, Patrol ng Pilipino.